Sa kabilang dulo ng lumang hanging bridge, nagsimula ang tunay na paglalakbay. Unti-unting nawawala ang sementadong kalsada, napalitan ito ng buhangin, bato, ilog at malawak na lahar. Ito ang mga tanawing matagal ko nang gustong makita muli. Una kong narating ang Mount Pinatubo ilang taon matapos ang pagputok ng bulkan. Isa iyon sa mga paglalakbay na tumatak sa aking alaala. Pagkaraan ng ilang taon, noong 2005, muli akong bumalik bilang bahagi ng isang off-road expedition sakay ng aking lumang Suzuki Jimny. Hindi ko akalaing makalipas ang maraming taon, babalikan ko itong muli. Ngayon ay sakay na lang ng isang simpleng motorsiklo. Pinili ko ang motorsiklong simple, matibay, at kayang dalhin sa parehong lungsod at mga hindi sementadong daan. Isang motorsiklong maaari kong baguhin ayon sa aking pangangailangan. At higit sa lahat, maasahan sa malalayong biyahe. Madaling hanapan ng piyesa at simpleng ayusin kung sakaling magkaroon ng problema. Sa ganitong paraan, hindi ako nag-aalala sa motorsiklo. Ang buong atensyon ko ay nasa daan, sa mga tanawin at sa mismong paglalakbay. Mas mahalaga sa akin ang pagiging maaasahan kaysa pagiging mamahalin. Hindi ako nakikipagkarera. Hindi ako naghahabol ng bilis. Gusto kong huminto, pagmasdan ng paligid, at namnamin ang bawat kilometro ng biyahe. Isa na rito ang Lake Mapanuepe. Isa sa mga nakasanayan ko sa bawat biyahe ay ang paglakbay ng mag-isa. Hindi ako nagmamadali. Madalas akong huminto. Hindi upang magpahinga, kundi upang pagmasdan ang paligid at kumuha ng litrato.
Bilang isang photojournalist, naglakbay ako sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Digmaan, kalamidad, baha, bagyo, lindol, mga pamayanang winasak ng kalikasan. Hindi ito mga paglalakbay para sa bakasyon, kundi mga lugar na kailangan maitala upang makita ng buong mundo ang kanilang pinagdaraanan. Ngayon, iba na ang dala ng aking paglalakbay. Hindi ako naghahanap ng balita, hindi ako naghahabol ng deadline. Naglalakbay ako upang muling maramdaman ang kalayaan. At sa bawat umaga, habang tinatahak ko ang lugar, humihinto ako upang pagmasdan ang tanawin at kunan ito ng litrato. Hindi para sa front page, kundi para sa sarili. Kapag nag-iisa ka sa iyong motorsiklo, walang ingay, kundi ang hangin at ang tunog ng makina. Doon mo tunay na nararamdaman ang katahimikan. Humihinga ka ng malalim, pinupuno ang baga ng sariwang hangin habang unti-unting sumisikat ang araw, habang paikot-ikot kang naglalakbay ng walang hinahabol na destinasyon. Mas na-appreciate mo ang simpleng mga biyayang madalas nating nakakaligtaan. Ang umaga, ang kalikasan, ang kailangang gumalaw at ang kalayaan nito. At ang mismong regalong buhay na ipinagkaloob ng Diyos. Wala kang dapat patunayan. Ikaw lang, ang motorsiklo mo at ang malawak na paligid. Sa bawat kilometro ng off-road, lalo kong naaalala ang buhay hindi lamang tungkol sa trabaho, kundi sa mga sandaling tunay mong nararamdaman na buhay ka. At marahil, iyon ang pinakamahalagang paglalakbay. Ang matutunang mabuhay ng buo habang may pagkakataon pa.
Habang dahan-dahan kong tinatahak ang daan, walang kapantay ang pakiramdam ng sariwang hangin sa aking mukha. Ang bawat alon ng lupang aking dinadaanan at ang marahang pag-usad sa gitna ng bundok. Sa mga sandaling ito, hindi ko lang pinagmamasdan ang kalikasan. Damang-dama ko ito at wala akong magagawa kundi magpasalamat sa bawat biyayang pinagkaloob ng Diyos. Gaya ng dati, hindi ko na namang natitigilang puno ng litrato. Ang kagandahan nasa aking harapan. Habang papalayo ako sa Mapa 9, muli kong tinahak ang lahat. Ang ilog, ang mga daang minsan binago ng pagputok ng pinatubo, hindi ito ang pinakamagandang biyahe. Ngunit marahil iyon din ang dahilan kung bakit hindi ko ito makakalimutan. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang pinatubo ang muli kong pinalikan, pati ang sarili kong paglalakbay. Isang taon na rin ang lumipas mula nang mabigyan ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay. At marahil iyon ang pinakamahalagang natutunan ko sa lahat ng aking paglalakbay. Ang bundok ay hindi lugar na tinatakasan ang buhay. Ito ang lugar kung saan mas lalo akong pinapahalagahan ang buhay. Kung may isang bagay na inuwi ko mula sa paglalakbay na ito, hindi lamang ito mga litrato o alaala, kundi ang pasasalamat na narito pa rin ako, patuloy na naglalakbay, patuloy na kumukuha ng mga larawan, at patuloy na namamangha sa kagandahan ng mundong minsan ko lang inakala na baka hindi ko na muling makita.
babawi ka din yan. Relax lang. Kasi pag inisip mo yan, talo ka. Di ba? Bata ka pa, matanda na yun. Isipin mo, marami ka pang mapuntahan. Saan na silin ako? Kaliwa. Ha? Pabalik-balik ka lang ah. Pabalik-balik ka. Kabisado mo na. Ha? May number rito na papunta Pinatubo. Asan? Ha? Ah, yung pakaliwa. Oh, may daan dyan. May daan mo rin na papunta nung Pinatubo lang sa bahay niya. Nalakad mo sa bahay niya. O kasi